What's up sa inyo mga kalumi? Ngayon ho'y nandito ako sa bahay ng aking lola at ngayon ho'y gagawa kami ng pinindot. Kung tawagin sa iba ay bilo-bilo. Ang katabi ko nga pala ay si Ate Unsay. Siya nga palang tutulong sa akin para gumawa nito dahil hindi naman ako marunong talaga. Pasensya na rin kayo sa mga langaw na yan na nagliliparan. Diyos ko po, ay kainaman na kahit paspasan ng paspasan ay talaga nagbabalikan ay. Tari nga ho yung mga ingredients na meron kami din na gagamitin mamaya sa pagluluto. Una na nga naming inihanda itong glutinous rice flour. At hindi nga pwedeng mawala ang kamote, saging, asukal, at saka ang tubig. Ayan, napakahalaga niyan dahil ihahalo yan sa glutinous rice flour. Sabi ni Ate Unsay, dapat daw konti-konti lang yung paglalagay ng tubig sa glutinous rice kasi baka naman mamaya masobrahan ay hindi maganda ang kalabasan. At kung sa palagay ninyo ay malagkit na at pwede nang bilogin, abay ayos na ho iyan. Siyempre bago humulma ng bilog, ay kailangan muna ay siguraduhin malinis ang ating mga kamay. Ano ho? Ay talagang yan ipinakakuskus ko ng inam. At sa puntong ito ay tayo magbibilog-bilog na. Ayan, kita nyo ga. Dahil medyo basa-basa pa ang aking kamay, kaya yan oh. Kita nyo ga, nadideform ang pagkabilog. Naku po, Diyos ko. At yung aking lola, tinuruan ho ko na sabi ka pwede naman doon na isang kamay laan tapos bilog-bilogin na lang. Sabi ko, abay, oo nga naman. Ano, ay nagpapakahirap sa buhay na dalawa-dalawa ang kamay na ginagamit. Ayan, kaya naman nung natuto ay tinanin niya at enjoy na enjoy ko na. Ay, ikita niyo naman sa aking mga ngiti, ay talaga namang hindi maibsan ang aking saya. Kahit nakakaiyamot nga lang ang mga langaw, lagi ng daanan day yan. Diyos ko po, ay kahit ano gang paspas, ay talagang lagi nalaan sila naririyan. Ayaw kaming lubayan. Ano gatito'y bumilog na ako ng bumilog, akala ko'y marami na ako nagawa. Yun ang pala'y kakaunti pa rin, Diyos ko po, ay, kita nyo ga iyan. Ay kaya naman ho ako tawa ng tawa naman din eh. Ay gawa naman ho ng inay. Sabi ka naman ho sa akin, ay kapag ikaw ay may gagawin isang bagay, ay dapat ikinakangiti o kaya ikitumatawa. Ay di kaya naman ako'y nagtatawa ng papagayo, nakala mo na may naluluka. Ari na, sunod na type ang magkayod ng niyaw. Naku po, naaalala ko, ari nga palang kayurang are, hindi pala amain. Ari nga pala'y panghiram ko pa kay Joshua. Kaya naman shout out sa iyo, Joshua. Pasensya ka na kung hindi ko pa nisasauli ari sa iyo. Ay kitang-kita mo na, ginagamit ko pa. Pero pagkatapos kong gamitin na rin, isasauli ko agad. Maniwala ka sa akin. Ayan, kita mo ga, pinapakitaan pa kita ng pagkakayod ng niyog. Kahit ako'y hirap na hirap. Oo, kita nyo ga dyan, sa dami namin nakayod. Siyempre, tulong kami diyan ni Mimong, pero mas madami talaga ang kay Mimong. Kitang-kita nyo naman, talagang ginagawa ko naman ang best ko para magkayod yan. Wala, dinaan na lang ang sangitay. At tinanin nyo, sabi ko parang hindi naman nababawasan ay. At ngayon, ang gagawin natin din sa niyog na are ay ating pipigain para lumabas yung gata na ating pakukuluan mamaya. Yan, kita nyo kayo, nagtatalsay ka na. Ay, kitang-kita nyo naman na talagang aking pinipiga ng hustaw nang lumabas ang gata. Pagkatapos naman pigain, ay di ating sasalain bago natin isalang at pakuluan. Pasensya na kayo pero hindi ko na naintindihan kung ilang minuto ba yung pinakulo. Naman daw ilalagay din maya-maya na pampalapaw. Siyempre habang naghihintay, habang nagpapakulo, di iyan pakanta-kanta muna. Pero ni-mute ko na lang dahil hindi naman kagandahan din naman ang aking boses. Yan, tamang pa-cute, ganun. Kapag kumukulo na, ay ilalagay na ho natin yung mga ginayat-gayat na yan. Yung kamuting kahoy, kamuting bagay, at ube. Mamaya na ang sagay. Oho, meron ho kamuting kahoy at kamuting bagay na hindi ko alam kung saan bagay nilagay kaya hindi na ipakita kanina. At dahil kulo ang kuluan na, abay syempre ilalagay na natin diyan ang saging. Alam nyo naman, ang saging ay talagang paborito ko rin. At maya-maya nga ay ilalagay na din natin yung glutinous rice na ating binilog-bilog. Ayan na! Sa wakas! Ay malapit-lapit na nating matikman. Ayan. Ay talaga namang hitsura pa lang. Ay talaga nakakagutom naman. Bago nga palang lahat, syempre lalagyan dapat natin ng asukal. Abay para naman magkalasa. Ay mahirap yan pag walang asukal. Baka kung anong lasa na yan. Inyo rin hong aalagaan sa halot, baka mamaya ay magdikit-dikit. Kapag naman nakita ninyo na naglutang na, kagaya na yan, aba, ayun na pang gagawin. Abay maglagay na sa lalagyan at nang matikman naman. At dahil nga ako'y nakapaglagay na, sabi ko sa kanila, ay kuha na kayo ng kanya-kanya lalagyan at kayo maglagay na. Sa tagal namin ginawa ito, ayan na, sa wakas matitikman ko na rin. Diyos ko po, pagkakain ay talagang pasaw.
Salang-salang aking padaling ito ay talagang nilantakang kogad ng pagkain ay alam namang napakainay. Hindi naman ho sa pagmamayabang pero base ho sa mga kumain at base rin naman sa aking panlasa ay talaga naman ngang hindi mapapahiya ang ginawa namin pinindot na aray. Kaya naman sa susunod ay iba naman ang aking pag-aaralan. Kainaman na.